Good morning po. Good morning sa ating mga kababayan. Isang dagdag na impormasyon ang aking ibabahagi po sa inyo sa araw na ito. Ah, Isa itong kwento ng buhay na nangyari sa tunay na buhay. At sa ating bansa, wala pong divorce, pero may tinatawag tayong annulment of marriage o pagpapawalang bisa ng kasal ng mga validly na nakasal na may legal ground para mawalang bisa ang kanilang kasal. Ang isi-share ko sa inyo ay tungkol sa pag-iibigan ng dalawang tao na si Shen at Den, na kung saan sila ay nagkakilala nung panahong sila ay nag-aaral sa Technical University of the Philippines. Si Shen at si Den ay naging magnobyo noong July 1999, na kung saan si Shen Ku ay 17 years old lamang at si Den Pan ay 21 years old. So nang mag-edad ng 18 years old si Shen, siya ay nabuntis ng kanyang nobyo na napag-usapan ni Shen at Den, at nangyari na ang lahat, na kasama ng kanilang mga magulang na sila ay magpakasal, at nangyari yung kasal noong November 2000. So to assist daw the documentary requirements ng kanilang kasal, si parents ni Shen mismo ang nag-asikaso upang yung kaibigan ng parents ni Shen ang nag-asikaso upang maisaayos ang planong kasal kay Shen at Den. So nangyari ang kasal November 2000 na November 10, 2000. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng tatlong anak na si Ellie, si Ellis Lovely at si Jan Pan. Ito ay mga itong mga anak na ito ay tinago natin sa pangalang Ellie, Ellis Lovely at Jan, upang maprotektahan ang kanilang privacy sa kanilang buhay. Noong 2013 daw, ang mag-asawa ay nakasal sila ng 2000. Pagdating ng taong 2013, nagpasya ang dalawa dahil sa hindi pagkakasundo. May iba-iba silang mga differences, kumbaga, sa kanilang kagustuhan sa buhay. Naging malungkot na, hindi na masaya ang kanilang pagsasama, kaya nagpasya silang maghiwalay na lamang. Nang matuklasan ni Shen na yung kanyang asawa ay may ibang karelasyon, naisipan ni Shen na nakipaghiwalay pala ang kanyang asawa dahilan sa may ibang karelasyon, may iba nang iniibig ang kanyang asawa. So lumapit sa isang abogado si Shen upang maghingi ng payo. So isa sa nakita ng base sa kanyang pagsangguni sa kanyang abogado ay tingnan ano ba ang mga legal grounds kung bakit pwedeng maanal ang kasal. So isa sa nakita base sa records ay yung hindi lamang sa sila ay talagang di na nagkakasundo, nakita ay posibleng may problema yung dokumento ng kanilang pagpapakasal, kasi madalian yung pagpapakasal lang sila ay magpakasal. Natuklasan na yung isa sa requirement bago makasal ang isang tao ay yung valid marriage license. Sinisecure yan sa local civil registry offices. At hindi basta yan ini-issue ng ating mga local civil registry offices sa mga nagpa-file ng petition o na gustong makasal, na ma-issuehan sila niyan na hindi na comply yung mga requirements sa pagsisecure ng marriage license. O kailangan niyang mag-attend ng pre-marriage orientation and counseling. Isa yan sa kailangan upang masiguro ng government na ang magiging mga mag-asawa ay magiging maayos ang pagsasama. Ngayon, nag-secure ng
sinabi na hindi nakapag-secure, na isa sa natatandaan ni Shen, hindi nakapag-secure ng marriage license nung panahon na sila ikasal. Pero may copy siya, hindi nila sure kung naging maayos yung marriage license. So yun, base sa pagtatanong-tanong at nagtungo sa local in-advise ng lawyer, i-check sa local civil registry office kung yung marriage license ba ay tama na na-secure. Upon verification from the local civil registry office of Quezon City, yung marriage license na nandoon sa record nila na may number na Shen discovered that the marriage license number 8A31078 dated November 9, 2000. Kung matatandaan ninyo, nakasal sila November 10, 2000. November 9 dated yung marriage license. Pero upon verification from the office, may number na ganon nakatala sa local civil registry office, but not to them, to another couple na si Jos O. Kiambao and Ami B. Palan. So, ibig sabihin, hindi na itala yung kanilang marriage license na sinecure. Meron kang siyang kopya pero hindi may tuturing na talagang nakapag-secure sila kasi merong kopya na the same pero ang gumamit nun ay ibang tao, hindi silang mag-asawa. Ibig sabihin, walang valid effect yung sinasabi niyang marriage license. Yun na nga, as advised by the lawyer para ipresenta sa korte ay dapat na ipatotoo na wala talaga siyang valid marriage license nang siya'y makasal. Yun nga, so nakapag-secure siya ng certification coming from the local civil registry office na walang marriage license na na-issue sa kanya at the time na siya ay ikinasal. Ngayon, nag-file ng petition sa Regional Trial Court pero dininay ng Regional Trial Court kasi na-register ang kasal. Ibig sabihin, posibleng na-comply yung mga requirements at nag-file siya ng appeal at hindi siya convinced sa naging desisyon ng Regional Trial Court. Ganon din ang naging resulta. Pag-file na niya ng appeal sa Court of Appeals, kinatigan ng korte na yung kasal ay valid. Subalit hindi siya convinced, patuloy niyang pinaglaban yung kanyang karapatan na mapawalang bisa ang kasal dahil lang sila ay makasal ay hindi na-comply yung mga kinakailangang requirements na kinakailangan ng government bilang pagsiguro sa magpapakasal. Ngayon, as discussed by the Supreme Court under Article 2 ng Family Code of the Philippines, the marriage shall be valid unless these essential requisites and formal requisites are complied. So, kasama sa ang essential requisites, the legal capacity nung nagpapakasal and the consent freely given before the solemnizing officer. So, complied yun. But pagdating sa number 2 ng Article 2 natin, ng Article 3, under the formal requisites of a marriage, a valid marriage license, except in the cases of provided for in Chapter 2 of this title, required siya. So, may mga exempt lamang sa marriage license para hindi mag-secure yung mga na-discuss ko na din sa nauna kong vlog na kung saan yung nakasal in articulum mortis, they are exempt from marriage license. Yung nakasal po na nasa bingit ng kamatayan ng isa, allowed by law yun na makasal. Then yung pong nakasal na living together as husband and wife for 5 years without interruption, na nakapag-execute siya ng affidavit of living together, yung husband and wife, allowed yun. They are exempt from marriage license. But, except doon sa mga instances na ganong cases, required talaga ang marriage license. Ngayon, hindi na siguro yung marriage license based from the evidence presented sa Supreme Court. Kaya ang desisyon ng Supreme Court, sabi ng Supreme Court, wherefore premises considered, the petition is granted. So ipinag-grant yung petition na maanal ang kasal due to that cited legal provision at ni-reverse and set aside the decision made by the Regional Trial Court and the
Court of Appeals. So it was ordered by the Supreme Court pursuant to Article 35 number 3 of the Family Code. The marriage between petitioner Shen Ku and private respondent Denpan is declared void ab initio for having solemnized without a valid marriage license. So isa ito sa isang ground siya para ma-annul ang kasal. Therefore, it was ordered by the Supreme Court na mawalang bisa ang kasal ni Shen at then Shenku at then Pan. So yun po, thank you so much sa inyong pagsubaybay. Kung kayo po ay may mga katanungan, pwede pong maglapit sa aming tanggapan or sa local civil registry office sa pinakamalapit sa inyong lugar. Kung may query po about the case, ito ay pwedeng i-search sa internet pero sabi nga, we have Data Privacy Act to protect the people na involved sa case na binasa natin. So we did not give the information, the actual names of the persons involved in the case. So thank you and good morning po ulit.